Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pa rin nasa PIDEA Leaks, no? Kasi sa totoo lang mas marami po ang naniniwala na itong ginawang PIDEA Leak hearing nitong si Senator Renato Da Pancher de la Rosa, isang moro-moro, isang drama lang, na kung saan, tipo ba, siya ay namumulitika. Pinatulan niya po yung chismis, no, ng isang pathological vlogger na nandyan sa LA, na mapapatunayan nyo na isang Amerikana pala, no? Kasi, bakit? Pinagyayabang niya, parang sinasabi niya, come and get me. Alamin niyo muna yung batas ng Amerika para mapapunta niyo ang isang US citizen dyan sa hearing ninyo. Remember, itong si Da Pancher, diba? Sabi niya, ipatawag yan. No? I want her here, in person, bawal lang online. O, di ba nag-vlog ang pathological liar na yon? Sabi niya, good luck. Di ba? So, ibig sabihin, ang isang banyaga na marunong magtagalog ay nag-e-interfere sa ating political affairs sa ating bansa. Kung matapang siya, dapat sinabi niya, "Hoy, may dual citizen ako." Eh, hindi. Pinangalandakan niya, ginamit niya ang saya ni Uncle Sam. Di po ba? Pero nung panahon nung 2022 election, sinabi niya, bumoto siya. Di ba? So therefore, may dual citizenship siya. May jurisdiction sa kanya ang batas ng Pilipinas kasi kung dual citizen siya, meaning Filipino citizen pa rin siya. Eh kaso ngayon, sinasabi niya, alamin niyo muna yung batas ng Amerika. Di ba? Nabahagang buntot. Pero si Bato, dahil sa katangahan niya, kinagat niya daw po yun. Hindi daw po yan pamumulitika. Okay? Kasi malalaman nyo, meron pong article na binalita. No? Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, at ganoon din po sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, and super stickers, at ganoon din po sa katuwang natin sa mga video premiere diyan po sa chat box. Maraming salamat po sa inyong pagtulong sa akin sa pagmo-moderate ng ating chat box tuwing may video premiere. And also special shout out po kay Tita Aurora, yung mother po ni Elora. Nanonood daw po kayo, Tita Aurora, ng mga videos natin. Wag lang sana si Elora ang laging mabanggit. Sana mabanggit din kayo. Saka, yung sinasabi natin kay Elora, pag ipu-ipunan nyo na po. Tanungin nyo na lang po si Elora kung ano yun. Kasi baka po may maniwala bigla. Shoutout po sa inyo. No, ipagdadasal natin na sana maubos agad lahat ang tinda nyo sa palengke nang makauwi kayo ng maaga at makapagpahinga. Okay, shoutout din sa mga OFWs at patuloy nating ipagdasal ang ating gobyerno, no? At sana bigyan pa ng mabuting kalusugan at wisdom ang ating Pangulo para po patuloy na labanan ang mga kampon nito na destabilizer. So, punta po tayo dito sa isang article dito po sa Politico. Just in aid of legislation, Bato de la Rosa denies politics in Senate probe of Marcos alleged drug links. In aid of legislation lang. Walang pamumulitika. Hindi daw yun. Yan ang sinasabi niya. 'Di ba? Pero halata naman po, kitang-kita naman na mas pinaboran mo yung walang kredibilidad na
ex-PDEA agent. Kinontrol niya ang naratiba. Senator Pancher, no? Ito sabi niya, yung hearing na ginawa ko, ito po ay investigation in aid of legislation. Hindi po ito investigation in aid of persecution. You're right. 'Di ba? Bakit sinasabi nung resource person mo, no? Kung totoong iyon ay in aid of legislation, bakit sinasabi, bakit hindi nyo imbestigahan yung taong nandoon sa sinulat sa pre-operation? At the first place, bakit mo isinalang? Niwala ka ngang Senate resolution eh. What is your main goal? Is just to say the old cliche, in aid of legislation? What kind of legislation you gonna do? Sinagot ka ng CSC, yung Civil Service Commission, about the laws that what will be the consequences of these government employees when if they are revealing some documents that are for their eyes only, for confidential information, top secret information, 'di ba? Ibinigay sa iyo. Ano ang sagot mo? Ano pa bang magagawa nating legislation? For me, there's none. 'Di ba? Mamaya babasahin natin ano po yung batas na sinabi ng Civil Service Commission. Anong klaseng batas yung nagpe-pertain sa mga taong nagpapalabas ng mga sensitibong impormasyon na siyang mga kawani ng gobyerno? So therefore, what kind of legislation? 'Di ba? You gonna amend that legislation, hindi lang ganitong habang buhay na pagkabilanggo o they have to set a fine or like that. Pero after your hearing and then you were interviewed by this freaking liars media na kinakasangkutan ng iyong amo, biruin mo, nagbigay ka na ng iyong parang pre-concluded dito sa hearing. Naniniwala ka na authentic yun? Di po ba? Nasaan ang pagiging pulis mo? Paano ka naging PNP chief? Di po ba? Wala ka naman. With just an hour of hearing, you already concluded na yun ay authentic? Lahat na alam na paano pala pag ang yung dokumento na yun ginawa sa recto. Di ba? Paano mo madidistinguish yung gawang recto sa original document? It's barely you can find out until an expert told you to do so. Di ba? Ganon. Hindi ang karamihan hindi naniniwala diyan sa ginawa mong hearing. Di ba? You were overshadowed, overwhelmed by that freaking mamang kalbo na resources mo. And that text message o message by that pathological liar here in LA na sinasabing ang dapat i-focus mo ay si Bongbong Bangag Marcos. Nakita nyo? Is that not politicking? Diba? Yun ang main goal. Is to dikdikin, hindi yung dokumento. Because the document itself is hindi mo pwedeng gamitin maski na sa korte. Sasabihin lang sa'yo ng korte, nasaan ang original? The photocopy will not stand in the court. Remember, sinabi ko na rin ito sa previous vlog ko. Karamihan sa mga civil cases ng mga Marcoses na idinimanda sila ng PCGG about their ill-gotten wealth, some of them are dismissed. Why? Because the court is asking for original documents of those photocopy evidence submitted by PCGG. Hindi ganun kagago ang korte. Kung meron kang photocopy, you have to produce the original. So therefore, it will not stand in the court of law. Pero sa mga abogadong katulad ni Harry Roque, tuwang-tuwa po siya. Puntahan lang natin saglit yung sinasabi ni Harry Roque doon sa kanyang show sa mga sinungaling na media nila. Nagwagi daw po yung pathological liar nandyan sa LA. Dahil pinatunayan lamang daw po na si Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit ng puting substance at yung puting substance na yun ay ang illegal na droga. Anong napatunayan ninyo? Anong napatunayan ninyo? There is a pre-operational report. It is just asking for this agency to conduct an actual operation para talagang masilo sila. Tapos sinasabi nyo,
merong informante. O why you did not bring that informant during the hearing para patotohanan yon? Nasaan? Ni hindi nga yata alam ng Mamang Kalbo kung sino yung informant niya. O sabi niya, nakalimutan ko na po 10 taon na po yun O therefore, so what's the use? Ngayon, gagawa kayo ng markup informal? Come on. It is just a prelude, mga kababayan. One after another ang gagawin nila para mapabagsak nila ang pamunuan, ang presidensiya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero you try it, dude. Diba? Paano napatunayan diyan sa pre-operational report na yan na siya nga si Bongbong Bongit Marcos? Paano nalaman nung nagtatype nung pre-operational report at nung informante na ang palayaw o ang tawag kay Pangulong Bongbong Marcos ay Bongit? That is 2012. Ang tanging nakakaalam na tawag sa kanyang Bongit ay ang kanyang mga close family members. Di po ba? Are you not questioning that? Hindi ba kayo nagkaroon ng, bakit tinawag na Bongit? And also, mga kababayan, maraming magkakapareho ng pangalan. Yun na nga lang pong Maricel Soriano, mga kababayan. Meron ding nahuling suspect na Maricel Soriano ang pangalan, pero hindi po yun ang artistang Maricel Soriano. Di ba? Yung pangalan natin, marami ang pare-pareho. Di ba? Dito sa pre-operational report na to, marami pong biases, inconsistencies. Pero para kay Roque, yun ay patunay na. Ganun pala ang mga thinking ng abogado. Di ba? Tanungin nyo si Atty. Claire, yung sa Kayubi. Mas may utak pa talaga, yan ang tunay na abogado kaysa kay Roque. Si Roque nagtatanga-tangahan. Sambang school galing si Roque. Biruin mo, naniniwala ka sa pre-operational report? Di ba? Grabe Grabe ito, mga kababayan. Ayan Tingnan nyo tong report ng Manila Standard. Galing po ito sa ni Sir Benji Contreras. Tignan nyo. Maricel Soriano, namesake, NAB for drugs. Diba? Namesake. Pareho ng pangalan pero hindi si mismong actress na Miss Maricel Soriano. Pwede nga may kapareho akong pangalan niyan kasi ang pangalan natin hindi unique. Itong balita na to, 2018 pa Tingnan nyo yan. Pwedeng si Juan Tamad, ang variance niya ay 1,000. Pare-parehong Juan Tamad ang pangalan nila pero iba-iba mukha nila. Di ba? So naniniwala ka doon, Harry Roque? Napatunayan lamang. So therefore, dumaan sa korte, napatunayan nyo na si Pangulong Bongbong Marcos at si Miss Maricel Soriano talaga yon. Kung nilagay lang na pangalan yon, kapangalan, hindi ba kayo nagtatanong, ikaw bilang isang abogado with that particular paper you are believing, ay hindi kita kuning abogado, gago ka. Di ba? Tama, mali. Sinasabing hindi AI generated. Tinutokso nyo pa ang AI generation? Hoy, mga gonggong kayong dalawa dyan, nung sino yun, yung pangit na yan. Yung co-host niya, anong pangalan nun? Yung Admar ba yan? Gago. Hindi mo alam ang kakayahan ng AI generation. Wala kang alam. Baka mas matalino pa ang AI kaysa sa inyo. Granting hindi yan AI. Baka mas magaling pa nga yung AI generation dyan Hindi mo malalamang yan ay photocopy. Bobo. Nakakita ka na ba ng AI-generated documents? Nakakita ka na ba ng AI-generated forms? Diba? Magsasalita kayo, tinutokso nyo ang kakayahan ng AI. Mas matalino pang gumawa ng AI kaysa sa inyo, mga gago. Mas mautak pa yung mga programmers, developers ng AI kaysa sa inyo. Kayo, pinaniwalaan nyo yung photocopy? Diba? Ganyan ba turo sa inyo ng magulang ninyo? Maniwala kayo sa ganyang sabi-sabi, photocopy? Wala kayong bait sa sarili ninyo. Hindi kayo pinalaki ng tama ng magulang ninyo. Yan report ng Manila Standard Maricel Soriano, namesake,
Nab for Drugs, 2018. Oh, namesake. Di ba sabi ko sa inyo, hindi original ang pangalan natin. Tapos paniniwalaan mo, sabi mo, Harry Roque, patunay na yan. Tapos sinasabi niya, kino-compare niya si Mamang Kalbo na yun daw mga kasong sinampa sa kanya na make-up ay na-dismiss. So therefore, sa korte yan, ikaw ay may vindication. Di ba? Na hindi ka guilty. Eh bakit si Pangulong Bongbong Marcos guilty ka agad ni hindi nga dumating sa korte? Pag kahit Mamang Kalbo, may justice, okay na. Ha? Kumarap siya sa korte. Okay, granting. Innocent until proven guilty. Eh bakit si Pangulong Bongbong Marcos wala nga naganap na operation pero sinasabi nyo patunay na yan na siya ay nagbabangag? Wow! Ang galing! Tangina. Tapos sinasabi nila professor daw pala sa isang universidad. Eh puta, anong tinuturo mo sa mga estudyante mo? Nakakabobo. Diba? Ganon. Yung mga estudyante niya nabobobo. Dahil doon lang maniwala ka na, hindi ka na pwedeng pumunta sa korte, napatunayang guilty ka na. Gumamit na siya ng pinagbabawal na gamot. Niwala nga kayong may pakitang ebidensya, that is a pre-operational report. It did not happen. Bakit? Malamang, siguro yung sabi ng informant, sir, mali tayo, hindi pala sila. Therefore, wala. Diba? Sabi ng PIDEA, wala eh. Pero si Bato, naniniwala daw siya kasi may puncture hole. Gago. Pare-pareho kayong mahina ang utak ninyo. Within an hour of just the hearing, you found out that it's authentic. Sinasabi nga ng PIDEA, wala eh. Hindi ka ba nagkaroon ng alinlangan man lang, Senator Bato? Na pwedeng yung dokumento na yung natanggap ni Luka ditong pathological liar, copy lang, ginawa lang. Hindi natin sabing AI. It is pre-formatted. Sabi nga nung isang director eh. Anybody can have that. Malay mo, yung Mamang Kalbo may kopya siya. Di ba? O, pinotocopy niya, pinrint niya, pinotocopy niya, binutasan niya. O para sabihin talagang galing sa PIDEA. Pwedeng mangyari yun kasi they know how to plant an evidence. Shady nga yung karakter ng resource person mo eh. He's a shady person. Pero nung binigyan kayo, pinakita sa iyo yung dokumento, no, mayroong butas, oh. Ganon. Naniwala ka ng authentic? Ay, ito rin sasabihin ko sa iyo, authentic kang tanga. Hindi ka nakarapat dapat bumalik sa Senado dahil hindi kailangan ng Senado ang isang authentic na tanga. Diba? Pinangangalanda ka mong magaling kang investigador, pinangangalanda ka mong isa kang PMP chief, pinangangalanda ka mong isang PMAyer ka. You're a disgrace to the PMAyer. You're a disgrace being isang PMP chief, Senator Bato. Within an hour of your hearing, for that, you concluded that the document is authentic. You did not even listen to the explanation of PIDEA, but instead, you listened to that shady character ng iyong resource person. Diba? Mas kinampihan mo pa, binigyan mo pa ng airtime ito, kaya tuwang-tuwa si Roque. Waging-wagi si Maharlika na pinapatunayan lamang, no, ginagawa nilang naratiba na talagang si Pangulong Bongbong Marcos ay addict noong 2012. O now, ikaw Roque, to be fair, inamin ni Digong, he abused a controlled drug, fentanyl. He even admitted he used marijuana during his heyday. Bago siya naging presidente, yung marijuana, he admitted it. And then yung fentanyl, he admitted it while he was in the power. Inabuse niya. Ha? Diba? When you said abuse, you literally an addict. You abuser ka eh. Diba? Iko-conclude ko rin na addict siya. Kasi inamin niya, I abuse it. Because it gives me too much pain, so I need it. Okay. Pero you still abuse it, meaning addict ka. Pero prior to that, he admitted during his heyday before the president, he uses a marijuana. So kailangan, imbestigahan din siya during his marijuana days. Bakit? Kasi gumamit siya, therefore hindi rin malinaw ang pag-iisip niya during his presidency. Ganon. Ganon. So therefore, hindi maliwanag ang utak niya nung nakipag-gentleman's agreement siya, status quo sa China. Ganon. Ganon ang panuntunan mo eh.
Kasi ginagamit nyo yung 2012 pre-operational report without admittance, without any evidence na itong ang dalawang taong itong nasusulat dyan sa form na yan, ay sila nga ay mga humihitit ng white substance. Ang gusto mo, magpa-drug test. Ang Pangulo. Gago. Nagawa na ang drug test during the campaign period. Diba? Ang gusto mo, hair follicle? Ganon. Sino ka para magdikta? Hindi pa ba sapat yung ginawang test result? Diba? Baka ikaw ang gusto magpa-drug test. Baka ikaw ang addict. Addict ka sa media airtime, kupal. Diba, mga kababayan, nakikita nyo yung ibig ko sabihin? Yung isang, dating yung presidenteng tuta ng China, may pag-admittance ng paggamit ng pinagbabawal na gamot, marijuana, pag-a-abuse sa isang controlled substance na fentanyl. Controlled substance yan eh. Bakit ko sinabing controlled substance? Hindi mo yan makukuha, mabibili sa parmasya o you cannot get it, kailangan meron kang prescription. Prescribed, drug, prescription drug yan. It's a controlled, hindi basta-basta yan binibigay sa pharmacy until there is a prescription from the doctor. Bakit ko alam? Kasi pharmacist po, misis ko. Also, why it's called controlled? Yung prescription mo, hindi ka nila bibigyan within how many periods of time yan? Kunwari, 1 month. 1 month. 30 days. Isang pill, isang araw. Based on the dosage yan, ha? Ito lang pagkakalam ko, hindi man ako pharmacist, pero yung kinikwento lang sa akin. Ngayon, within the prescription sa'yo na 30 days, bumalik ka. Wala pang 15 days. 10 days after na makuha mo yung gamot mo, humingi-hingi ka ulit. Nagpaparefill ka. Hindi ka bibigyan ng refill. They will call your doctor because the prescribed medication is not yet been used. Eh bakit ka bumalik 10 days after na makuha mo yung 30 days pills mo? Nakuha niyo yung idea ko? Because within the 10 days period, pang 30 days yung gamot mo, naubos mo na. 10 days pa lang, naubos mo na. That's why you are asking again, what are you doing? You are abusing that medication. Na-addict ka. Ganon si Digong. May pag-admittance. O bakit hindi nyo sabihin din na ganyan? Ha? Bakit pag kay Pangulong Bongbong Marcos, bias na bias? Diba? Nasaan ang fairness, Harry Roque? Yung Pangulo mo ay addict din. Si Digong. May patunay, inamin. Di ba chumochongki siya ng marijuana, sabi niya noon, nung heyday niya. Pero ang Pangulo, may inamin ba na nag-addict siya? Wala. Tapos pinipilit niyo siyang aminin? Para kayong mga investigador na unscrupulous. Mga tiwaling investigador na pinipilit nyo, kino-coerce nyo, yung suspect na aminin yung krimen na hindi naman siya ang may sala. You are planting a seed of evidence sa mga tao na i-crucify ang Pangulong Marcos because of that pre-operational report na ang pangalan ay Bongbong Bonget and the other actress. Eh sabi nga dyan, no? Balita ng Manila Standard. Get the idea? Freaking idiot na Harry Roque. Namesake. It's a namesake. Kapangalan. Katulad. Tulad ng sinabi ko, si Maria Makiling, ilan ang variants ng Maria Makiling na pangalan? Diba? Kayo nga pag nag-a-apply kayo ng mga police clearance, NBI clearance, sasabihin sa inyo, teka muna, ikaw ba ito? Ikaw ba ito? Mayroong ano? May estafa case? Mayroong libel case? May murder case? Ay sir, hindi po ako yan. Ay ma'am, hindi po ako yan. Kapangalan ko lang po. Ano gagawin sa'yo? Diba? Kasi yung pangalan natin, it's not a unique identifier. What is the unique identifier? It should be a digit or whatever. Student number, it's a unique identifier. Diba? Yung mga number sa ID ninyo. Driver's license, it's a unique identifier. Your government issued IDs. No? Yung halimbawa, G1001. Sa'yo yun, naka-assign sa'yo. Pero yung pangalan natin, Juan Tamad,
1 bentong. Hindi po original yan kasi there can be a multiple of 1 bentong, 1 tamad sa ating bansa. Pero nakakita lang kayo ng Bongbong Marcos and Maricel Soriano on the pre-operational report that did not happen. Again, ulitin ko, na hindi nangyari. Bakit? Baka nga nagkamali yung informant, kaya hindi tinuloy. Ngayon, nag-name drop si Mamang Calvo dahil pinigilan daw ng Malacanang. O bakit di ka nagreklamo? Di ba? Gago. Tapos ito namang si Harry Roque, oy, naniniwala tayo, di ba? Na meron tayong bangag na pangulo. Hindi mo nga napatunayan eh. Di ba? Libelous yan, mga kababayan. Paulit-ulit nilang sinasabi, bangag ang pangulo, pero wala silang mailabas na ebidensya. Darating daw sa May 7. Really? Ganon? Ba't hindi nyo pa nilabas one in a time doon sa hearing ni Bato? Kaduda-duda po ang galaw ninyo. Ang ginagawa nyo ay tulad nung ginawa nyo kay former President Joseph Estrada. Hindi po kayo mananalo, mga kababayan. Mahiya kayo. Nakakahiya po. These people are despicable. Kaya nga tinawag ko silang Duterte despicable supporter. Gusto nilang patalsikin ang Pangulo dahil lang doon sa isang pre-operational report that cannot be verified if those are the 2 persons that pertain to this current people. Eh maraming ang namesake, maraming katulad ng mga pangalan natin. Nasaan na yung informant? Lalabas na daw ang informant. Tangina. Mahiya naman kayo, di ba? So nasaan ang credibility mo rin, Harry Roque, as a lawyer? You already judge those people. Pero pagdating kay Maricel Soriano, hindi daw. Tingnan nyo yung ano niya sa SMNI, yung kanyang show. Kasi daw, okay lang yun kasi hindi naman daw siya ang ano sa gobyerno except tong Bongbong Marcos. Gago! Nakita nyo yung pagiging bias niya kasi daw yung Bongbong Marcos siya ang nagdi-decide para sa ating bansa. O now, tell me, anong mali na ang ginawang desisyon ng Pangulo nung bangag siya? Sige nga, patunayan mo nga, kailan siya naging bangag na nagbigay siya ng desisyon? Napatunayan mo? Ha? Bangag ba siya nung nagbigay siya ng mga relief goods? Bangag ba siya nung pumunta siya nagbigay ng mga gamit para sa mga magsasaka? Bangag ba siya nung pinirmahan niya ang mga titles ng mga agrarian reform beneficiaries? Bangag ba siya tuwing merong LEDAC meeting? Bangag ba siya tuwing merong cabinet secretary meeting? Sige nga, Harry Roque. Bangag ba siya habang siya nasa ibang bansa nangangalap ng mga investor? Sige nga, patunayan mo nga. Give us an instance na nakita mo na ang Pangulong yan during that particular event is bangag. Bangag ba siya na umaten ng mga oath-taking ng PNP, the transition of the new PNP chief? Ganon? O any event? Dahil sinasabi mo eh. Hayaan nyo na yung isa, yung babae, kasi hindi naman siya nasa gobyerno. Diba? Excluded na. Nasaan ang fairness? Abogado ka pa man din. Anak ng puta. Tapos gusto mong ilagak sa aming isipan na meron tayong bangag na presidente? Eh yung presidente mo ngang digong eh. Umamin. Drug abuser. Humitit ng marijuana. Diba marijuana isa illegal substance sa ating bansa? Hindi tulad dito, cannabis yan. May mga state na legal yan. Pero sa federal, hindi pwede yan. Eh tayo, naaprubahan na ba yung bill ni Mr. Wonderful tonight? Hindi pa. So therefore, using marijuana in our country is still illegal. O bakit hindi mo i-chastise yung dati mong Pangulo? Diba? Gago. Kapal ng mukha, no? Sana lang talaga Supreme Court na ang gumalaw para matigil itong talakitok na ito. There is abuse of your freedom of speech. Bias na bias. Pagdating sa Pangulo, lahat ng sisi na sa Pangulo, ibunton lahat sa Pangulo. Bakit? Kasi yan ang dikta ng China. Hindi makaporma ang China kay Pangulong Bongbong Marcos kasi pumunta tayo dito sa EDCA. Bakit? Inaapi tayo ng China eh. Di ba? Ganyang kagago si Roque. Dahil daw dadalhin tayo sa gera ng China. O Roque,
Supalpalin natin si Roque, mga kababayan. Supalpalin natin. Ayan o. Balita ng ABS-CBN, November 16, 2023. The time your freaking Xi Jinping is here in San Francisco, where also our President Bongbong Marcos was here. Anong sabi niya? China will not fight war with anyone. Si mismong Xi Jinping na ang nagsabi niyan. We will not fight war with anyone. He did not say not US, not UK, not EU, not Australia or Japan, but we will fight war with the Philippines. Hindi. The word anyone. Hindi kami makipaggera kahit kanino. Ha? Ayun ang sabi niya, oh. Di ba? Tingnan niyo yung caption. O ito na lang. Ha? China will not begin armed conflict with any nation. Sa tingin mo, Pilipinas ang magsisimula ng gera? So therefore, pag ito yung posisyon ni Xi Jinping, nagbitaw siya ng salita, pinanghahawakan natin yung sinabi niya diyan sa event sa San Francisco, California, nung APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Diyan yan sa San Francisco, sinabi niya yan. Hindi nga lang war, we will not fight hot or cold war. Walang hot war, walang cold war. So anong sinasabi niyong binebenta niyong war? Gawa-gawa niyo lang yun. Eto na, ebidensya, Sampal nyo to kay Harry Roque, mga kababayan. Etong ebidensya natin. Ito. Yung amo mong inchik, nagsalita dyan sa APEC. Ulit-ulitin natin. China will not fight war with anyone, whether hot or cold. Walang gera. At hindi rin sinabi nila, we will not begin armed conflict. Pwede water cannon. Hindi naman armed conflict yun. Sabi nga ni Tariela, hindi yun armed attack Di ba malinaw China will not begin armed conflict with any nation. President Xi Jinping said after high-stakes summit with US President Joe Biden, quote, China does not seek spheres of influence and will not fight a cold or hot war with any country. Gets ninyo? So ano yung sinasabi nila na dinala tayo ni Pangulong Bongbong Marcos sa gera gawa ng mga Amerikano? Sino ang kausap ni Xi Jinping dito? Si President Joe Biden ng United States, Amerikano. Nakita nyo yung logic? Sinisira lang ng mga Duterte natics ang kaisipan natin. Kasi bakit? President Bongbong Marcos is standing firm about that sovereign rights natin sa West Philippine Sea. Pinapatupad niya ang 2016 arbitral ruling. Kasi kung makukuha ng China yung West Philippine Sea, ang daming natural resources dyan na i-vlog na natin. Di ba? Roque? Nasaan si Badoy? Nasaan si Eric Celis? Nasaan si Alindog Uy? Nasaan si Malutikia? Nasaan si Ladyboy? Maliwanag. Sisihin nyo ang ABS-CBN. Local news natin yan. Ayan sinabi ni Xi Jinping, why not tell this to our fellow Filipinos? China will not start the fire. China will not start war or armed conflict with anyone, whether it's hot or cold. So yung sinasabi nyong, kaya ganyan ang Pangulo, hindi maayos, dinadala tayo sa gera. Ibig sabihin, bansang Pilipinas ang magsisimula ng gera? Gunggong. Sa palagay nyo, Amerika ang magsisimula ng gera? Mag-aantay munang may pumutok ang Amerika, pero hindi ang Amerika ang magbabato ng bala dyan. Dahil hindi nila gera yan. Tingnan nyo, malinaw yan. Pati yung Taiwan. Tingnan nyo, di ba? Even though may one China policy tayo. Maliwanag. Hindi natin ito i-delete para pang-sampal sa kanila. Na yung naratiba nilang makikipaggera si PBBM, ano ang karapatan natin makapaggera? Hindi tayo ang magsisimula ng gera. Ang sabi nga ng Pangulo, may mamatay lang na isang sundalo ko dyan sa West Philippine Sea, mai-invoke ang MDT. May namatay na ba na sundalo? Wala.
Ayaw rin mangyari ng China yan. Kaya nga puro water cannon lang sila, harassing lang provocation, maneuvers, dangerous maneuvers lang Kasi they are also afraid. Their economy is not that good. Kunwari lang, palabas lang yun na magandang economy nila. Diba? Tapos ikaw, Roque, kayo, mga kakampi nyo, sabi nyo, war. O ikaw ba to? Balik tayo, putang inang Roque, alisan na natin, sinungaling. Napatunayan natin na mga sinungaling sila, mga kababayan. Pagdating kay BBM, lahat pwede. Pero sa iba, exempted. Kita nyo ang pagiging bias? Kung yung resource person, okay na yun kasi napatunayan dismiss, vindicated. Paano si Bongbong Marcos? Hindi nga na-operate Walang operation nangyari. Pero vindicated, na siya? Guilty? You found him guilty? He did not even face the court? Hindi humarap sa judge? Hindi na sentensyahan? Pero sa inyo, nasentensyahan nyo na addict? Pero, yung dati yung presidenteng Digong, ay totoong adik. Tsubongki ng marijuana Inabuso yung fentanyl. Di ba adik yan? Dito nga maraming na-OOD, overdose ng ganyang fentanyl, oxy. Buti nga hindi na-OD si Digong Di ba sabi niya, I abuse it. Yung dosage na binigay sa akin, dinouble ko. Di ba? Tulad na sinasabi ko sa inyo, yung pang 30 days niya, kinuha niya lang ng 10 days. Dito hindi ka bibigyan ng pharmacist yan. No. It's a violation. Ngayon kung mag-i-insist yung doktor mo, they will be questioned. Not by the pharmacist. Kundi yung DEA, Drug and Enforcement Agency. Tatawag sila niyan. Mahalata nila, you are abusing. Di ba? Gago. Tapos itong si Bato, hindi daw pamumulitika. Ano pala? Ano pala Bato? In aid of legislation? Wala po tayong objective dito na i-persecute kung sino man ang mga tao na suspect na gumagamit ng droga. Kung ma-persecute ang tao in the course of our investigation, so be it. Tingnan mo, gago! Hindi ko pipigilan kung lalabas ang katotohanan. Paano mo mapalalabas ang katotohanan? Paano? Wala nga nangyaring operation. Pre lang pre. So paano pa ang credibility nung may papasok na informant? Bakit hindi natuloy yan? Di ba? Anong magiging credibility ng informant mo? Gawa-gawa na naman? Tingnan mo, yung sinabi mo ay pamumuliti ka. You are leading to it. Gago. Di ba? Dito pa lang, na-crucify nyo na ang Pangulo na-persecute nyo na ano ba to? Hindi ba pamumuliti ka yan? Gago ka pala Dapat, ganito rin ang sabihin sa'yo sa ICC. Kung ano yung sinasabi mo dito, sabihin din namin sa'yo. Let the ICC do the investigation. Ngayon, kung lalabas ang katotohanan, so let it be. Tama, mali. Di ba? Ibalik lang natin yung sinabi niya. Wala tayong objective dito na i-persecute kung sino man ang mga tao na suspect na gumagamit ng droga. Kung ma-persecute man ng tao in the course of our investigation, so be it. Hindi ko pipigilan kung lalabas ang katotohanan. The same thing with you. Let the ICC come in and do their investigation. Di ba? Huwag pigilan ng Pangulo. Now, kung lalabas yung katotohanan na sangkot ka, then so be it. Right? Tama? Ibato lang natin yung sinasabi mo. Hindi pa mumuliti ka. Just to aid of legislation, and if the truth comes out, then so be it. The same thing with ICC. Di ba? Kasi sabi ng Supreme Court Bato, ICC has jurisdiction during the time na nandun tayo. May mga krimen na nangyari ng AJK nung nandun pa tayo sa time frame na yon. However, this current president is shielding you and the Dutertes from that jurisdiction. Tapos ikaw, ginagago mo yung taong nagproprotekta sa inyo? Bias na bias talaga, mga kababayan. Nakakagalit talaga, mga kababayan. Now, eto pa. Gago tong si Mr. Puncher Yung sinasabi niyang in aid of his legislation, that's baloney. Kasi may batas na ayan sa Inquirer Those found leaking PIDEA documents may face sanctions, says CSC. Ano yung CSC? Civil Service Commission. Eto po. Ito na lang, Yung tanong, ano daw po yung mangyayari dyan?
Anong sanction, ha? During the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs on Tuesday, Civil Service Commission Director Attorney Alma, yung babae, Flores Poronda, warned that imprisonment of more than 10 years awaits those who will be proven to have divulged such confidential information. O, dito mababanggit niya yung Republic Act. Ha? Yung divulging, yung paglalabas ng confidential information is being penalized by 2 laws. Biruin mo ba to? May 2 batas na pala, tapos gagawa ka pa ng in aid of legislation, another bill? Eh, you're freaking ridiculous. Probably, you know this already. Ha? Nagmamaang-maangan lang kayo. Now, sasabihin mo sa akin, hindi ko alam yung batas. Eh, paano ka pang naging senador? A lawmaker should know the law. Yan ang problema. Nagloklok tayo ng mga walang alam sa batas. Dahil lang kapartido, sikat, artista, may pera, may impluensya. Pero pagdating sa pag-aaral ng batas, walang laman ang utak. Hindi porket PNP chief ka dati, alam mo na lahat. Pero naging lawmaker ka, you should have known this already. That's why they called you lawmaker. Before you create a law, you should have known if the law you are writing or proposing has already been done. Bubo! Putang ina. Ngayon dalawa palang batas ang magpipenalize dyan. Ha? We have Republic Act number 6713 under Section 7. Ito yung Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials. O bakit government? Kasi PIDEA yan, gobyerno yan and employees, and also under the Anti-Graft and Corrupt Practices. O yan, 2. Ano ba yun? 10713 yata yun. Correct me if I'm wrong, ha? Yung Anti-Graft and Corrupt Practices. Section 3. Sabi ni Miss Poronda, di ka ba nahiya niyang bato? Di ba? Tinanong niya nga ano pa bang may natin? Sabi nung Miss Poronda, sapat na po yun. Di ba? 10 years na pagkakabilanggo. Baka mayroong monetary payment pa yan, yung monetary fine. Ano pang in aid of legislation ang mapapalabas mo dyan? Ang purpose mo lang naman pala ay mapalabas kung sino yung nag-leak ng information, tapos sa huli, dinagdagan mo? Kung meron pang lalabas na katotohanan, anong katotohanan doon? Hindi mo man na naisip, baka yung pangalan lang na tinape down ay namesake lang? Kasi walang nagpatunay na ito nga, ayan, si Bongbong Marcos during that time, senator siya dyan, ayan. Itong Marisol Soriano, ito yung sa artista. Wala Nasaan yung informant? Ni hindi nga masabi nung iyong resource person, hindi mo tinanong Yang bang Bongbong Marcos, Bonget ay yung talagang presidente ngayon? How sure you are? Diba? Sasabihin nun, hindi ko po ma-recollect kasi hindi naman po ako ang informant, sinabi lang sa akin. So therefore, nasaan ang credibility? Dahil siya daw ang gumawa ng report. Diba? Baka yung informant sinasabi lang, Bongbong Marcos and Maricel Soriano. How sure he is or she is na iyon nga yung mga taong yun na nakita niya? Kung ka-namesake lang. Diba? So, we did not give justice to Miss Maricel Soriano. Nananahimik yung tao. Diba? Grabe, Kung pwede nga lang, kasuhan kayo. Yun ang purpose. Wag po kayo maniwala kay Bato na just for no political agenda. Gago. Hindi kami maniwala sa'yo dahil unang-una, kampi ka ni Digong. Ang loyalty mo na kay Digong. Diba? Hindi ka magiging police chief kung hindi kay Digong. You have bypassed so many seniors than you. Tanong natin, ano naman ang credibility mo? Bakit mo na-surpass yung mga seniors sa'yo? Yung dapat na naka-inline na maging PNP chief noong 2016 and beyond. Diba? Nakakahiya po Magalit ka, Senator Bato, kung magalit ka. But your Senate hearing is just a bullshit. Diba? You are fishing. Pinapakita mo lang kung gaano ka ka-loyal sa mga Duterte. Dapat hindi ganun. Lawmaker ka. Di ba sabi nga ni Vic Rodriguez, my loyalty is now for the country, not for that particular person or group. Dapat ganun ka din. Because Duterte is not only hindi lang siya ang tao sa Pilipinas.
Anong klaseng senador kayo? Diba? Naniwala ka sa isang pre. Alam mo ang meaning ng pre? Before it needs an approval, sino lang nakapirma doon? Yun lang resource person mo. O tinanong mo, bakit ikaw nakapirma dyan? Ayan ba standard procedure? During that time, na ikaw lahat ang pipirma? Sabi nga ni Attorney Claire Yubi, bakit siya nakapirma? Dapat di bang superior niya? O sasabi niya kasi, sir, pre pa lang po yan pre. Piniprepare ko pa lang. Kaya nga di ba pre, in preparation, magaganap pa lang, future tense. Hindi po siya present tense. Nakita mo ba to? Do you know your tenses? Pero ikaw, nag-stick ka sa butas ng puncher, kaya sinabi mo na ang sarap mong pukpukin ng puncher sa ulo, putang ina mo, dahil lang sa puncher na photocopy? Mag-i-stick ba yan sa korte? Kayo nga. Sinong matalinong judge o matinong judge ang magbibigay ng judgment na guilty yung tao kasi photocopy ang nakita niya? Hindi po siguro ganun ang mga hurado at mga lawyer at mga photocopy. Give me a break, freaking moron na Mr. Puncher. Putang ina naman. Antindi ninyo. Pero you try it. You try to oust our president. Magkakaalaman. Mga kababayan, magkakaalaman. Majority of the Filipinos are not buying your narrative. Majority of the Filipinos doesn't believe you, Mr. Ronald Bato de la Rosa, aka The Puncher. Bakit? Butas-butas ang paliwanag mo. Wala pang full 24 hours natapos ang investigation mo. 1 hour lang. Hindi pala ang hearing mo. 1 hour lang yung hearing mo. Tapos naglintaya ka pa doon. Ito pang masakit mga kababayan. He did not even shield o protektahan ang Pangulo. Noong sinabi ng resource person na ang tanging makakapagpapatay lang sa kanya ay walang iba kung sino yung nakapangalan doon, ang Pangulong Bongbong Marcos. Nakalagay ba doon na Pangulong Bongbong Marcos? Kung namesake lang. Di ba? Hindi man lang sinabi ni Bato, ni reprimand yung resource person, hey, you stop that. No? Strike that. I-strike mo yon. Kasi ikaw, nung nagmura ka, nung sinabi mong damn, di ba? Pinabura mo. Pinotektahan mo ang sarili mo. Bakit hindi mo naprotektahan ng Pangulo nung sinabi nung resource person na yon na kung may mangyaring di maganda sa kanya, ang dapat sisihin ay ang Pangulong Bongbong Marcos? Nakita mo? Are you even listening? Are you even paying attention? Pero pag ikaw, okay lang. So therefore, ikaw ay kung ano ang convenient sa'yo, para lang sa'yo, narcissistic ka, okay lang. Pero yung pumoprotekta sa'yo, hindi mo rin maprotektahan, you cannot even say, strike that one. Hindi automatic na ang Pangulo, pag namatay ka, may nangyari sa'yo Morales, ay ang Pangulo ang may kagagawan yan. Hindi nga alam ng Pangulo yan. Diba? Classic example lang yan ni pathological liar na nagpa-blatter-blatter daw siya. Pag may nangyari sa kanya, si F.L. Lisa ang may kasalanan. Ganito din yan. Naalala nyo? Yung mga ginawa ng mga gagong mga aktivista, yung pagbomba sa Plaza Miranda? Sinisi kay Pangulong Marcos Sr. Ano patunayan? Sino? Sila. Oh, di ba? Yung pagpatay doon sa gagong yun, doon sa tarmac ng International Airport, sinisi sa Pangulong Marcos Sr. Ganyan din ang naratiba nila, na lahat ng di magandang mangyayari sa kanila, ang kaagad na culprit ay ang Pangulo. Mind conditioning. But nobody is buying it. At ikaw ba to? No? Sa laula ka? Ni hindi mo man lang sinabi, hey, wag ganyan, strike mo yan. No. Strike it from the record. Pero ang in-strike mo lang ay yung pagmumura mo. Di ba bias ka na? Ni hindi mo man lang pinoprotektahan yung chief executive ng bansa? Nakaagad, ibibintang sa kanya kung may nangyaring di maganda diyan kay Mamang Kalbo. Tama ba yun ba to na sabihin? Ikaw, PMP chief ka, ikaw. Di ba?
Tama ba na sabihin yon? Ikaw, pag sinagsabihan ka nun, pag may nangyaring di maganda sa akin, ang sisihin nyo kaagad ay si Bato de la Rosa. Anong mapipil mo? Di ba? At pag namatay, namatay yang si Kalbo, may hindi magandang nangyari na Tegi, gagawin yung hero? Di ba? Ganon. So magiging hero pa yung si Mamang Kalbo. Di ba? Kasi ang nagpapatay sa kanya ay ang chief executive. Di ba? Come on, Bato. Magkumpare pa kayo ng Pangulo. Hindi ka naman nahiya. Tuwang-tuwa ka nung naalala ko nag-dinner, Thanksgiving dinner sa bahay ng Pangulo, at tuwang-tuwa ka, sabi mo, okay ang ICC. We talk about it. Happy ka. Sinabi rin ng Pangulo, I will reiterate this 100 times. They cannot come in. We will not cooperate. Tuwang-tuwa ka. Kasi nakinabang ka. Nakuha mo yung gusto mo. Pero this time, para lang ma-strike sa record yung sinabi ni Morales na kung may mangyaring di maganda sa kanya, ang Pangulo kaagad ang culprit, hindi mo lang na-strike? Hindi mo pinurtektahan ng Pangulo? Kitang-kita ang motibo ninyo. Diba? Bastos ka ba to? Even though there is a separation of power, but still the respect for the chief executive of the country, you should give that one. Kaya hindi kayo kagalang-galang, mga bastos kayo, narcissistic people kayo eh. Diba? Biruin nyo yun. Narinig nyo yun, diba? Na pag may nangyaring di maganda sa Mamang Kalbo na yun, ang tanging Pangulong Bongbong Marcos lamang. Kumbaga, maraming galit sa'yo. Diba? Gagamitin po yan nung mga galit sa kanya. Ibibintang at ibibintang yan kay Pangulo kung sakaling may mangyaring di maganda kay Mamang Kalbo. At si Bato, hindi niya pinrotektahan ng Pangulo. Show some decency and respect to the President. You cannot even afford that one. Gago pala kayo. Kaya hindi kayo nararapat na iluklok. Hindi ka pwedeng manilbihan ulit sa national stage. Yung mga katulad mo. Yung mga katulad na nagsasabing mamatay na kayong lahat. Hindi po yan. Mga selfies po yan. No? O kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.